Meron pa ulit isa na isang NAIA screening officer na nahuli via CCTV na may kinukuha harap-harapan mula sa pasahero ang isang bagay tapos itinago niya sa isang crate. Kaya nung nahuli siya, ito ang sinabi sa kanya ng kanyang boss. Effective today, you are dismissed from the service. Nireklamo ka? Kung titignan mo, sobrang dami na ng OTS screening officer ang mga na-apprehend dahil sa mga ganitong klaseng gawain na kumukuha ng mga gamit ng mga pasahero. Tapos yung ibang worst case scenario, talagang by force, no, yung mga ibang testimonials ng mga biktima na kung saan masashock ka talaga, matatrauma, and mahihiya ka talaga sa international audience dahil nakakahiya naman talaga kasi yung mga ganitong gawain. And ngayon, basahin naman natin ang bagong news na ito. Ito na, yung report. The Office for Transportation Security or OTS has dismissed another security screening officer assigned at the Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 2, who was caught on closed-circuit television CCTV taking things from the luggage of a departing passenger while conducting baggage inspection last September 13, 2023. So, parang 4 to 5 days after yung lunok, lunok pera. OTS Administrators Undersecretary MAO Aplasca, joined by OTS Service Directors, personally served the dismissal order for Security Screening Officer or SSO. Billy Boy Garcia on Saturday, September 23, 2023 at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 following a thorough investigation. SSO Garcia, a job order personnel, was dismissed from service for taking things from the luggage of the departing passenger. So the OTS has intensified its internal cleaning program to eradicate thieves and other erring personnel from their ranks. Kasi nakakahiya naman talaga, no? Madami na tayong problema dito. Dumagdag pa kayo. Anong gusto nyong palabasin? Effective today, you are dismissed from the service at tanggalin mo na yung ID mo. You don't deserve to wear that uniform. Aplasca, sabi ni Aplasca dun sa video kanina. Garcia was then immediately served with a dismissal order and was right there and then stripped off of his access pass, office ID, and uniform. The OTS investigators said they will further pursue the case against Garcia and requested the victimized passenger to come forward to shed light on the incident. The OTS is conducting an intensified cleansing program to eliminate scalawags in their office. Bali napanood ko yung interview ni Karen Davila at ni JV Hertzito na there are possibilities kung bakit may mga ganitong klaseng empleyado na nagiging skalawag. Ang pinakauna dito is yung sa management, wherein yung status ng mga nahuhuli ay nasa contractual na position wherein walang benefits. So syempre ako na nag-work dati sa gobyerno as a contractual worker, wala kami benefits. Yung sweldo lang is yun na lang yon, and no work, no pay. So yes, limited lang talaga yung mga nakukuhang sahod. Pangalawa is yung sahod per se na pwedeng hindi enough para sa pangtustos ng pang-araw-araw na gastusin, lalong-lalo na kapag nasa Manila ka. Mahal ang renta sa paupahan, mahal ang pamasahe, tapos kapag magta-travel ka, kailangan mong sumakay ng 2 or 3 beses bago ka makapunta sa point of destination mo. Iba pa yung papunta ka sa work, tsaka iba na naman sa pag-uwi mo. Medyo magastos talaga yung mga pamasahe mo. Kaya no wonder may mga ganito na parang wala na silang choice kundi mag-sideline. And ang napili nilang sideline ay yung pagkuha ng mga gamit ng mga pasahero, which is very wrong nga naman. Bale, grabe siguro ang magiging anxiety level mo, mas lalong aakyat pa kasi nga ang iniisip mo yung nasa immigration, no, dahil ang dami nilang tinatanong ng mga requirements na kailangan mong ipakita or else baka posible na baka ma-offload ka, no. So instead na yun yung iniisip mo, iisipin mo din yung sa screening officer kasi ang dami ng insidente ng mga pagkuha ng mga gamit.
yung paglunok ng pera, yung pagbulsa ng pera, yung pagtago ng pera, no? Kaya kailangan talaga na bantayan mo yung gamit mo even before pumasok ka sa may entrance doon sa airport para mahirapan sila na kunin yung mga pera na nasa loob ng bag mo. Hindi lang siguro pera, baka may mga gadgets pa, no? Kaya sobrang taas siguro ng mga anxiety level ng mga pumupunta sa NAIA Airport, lalong-lalo na ngayon na eto, hindi natatapos yung mga ganitong klase na insidente ng mga kung ano-anong mga issue. Ito na yung ating simple demonstration, pero malay mo baka effective. So for example, ang gamit mo na hand carry bag ay itong sling bag. Alam nyo, before pa kayo pumasok sa airport and alam nyo na nasa entrance na yung x-ray machine tsaka yung mga screening officer na yan, make sure na nakatago na dito yung mga valuables nyo. Tapos, ang gagawin nyo kasi, huwag nyong ilagay dito. Kasi talagang madaling makuha yan. Parang ganito lang siya. O, di ba? Lalong-lalo na yung iba, nakalimutan pang i-zipper, pa-close yung kanilang parang side pocket ng kanilang bag. Kaya madali talagang makupit. Yan. So, mas maganda kasi talaga kapag ilagay mo dito yung pinaka-kailali-laliman ng loob ng bag nyo. Pwedeng pera, coins, jewelry, o kaya mga gadgets. Yan. Sa pinaka-ilalim. And then, patungan nyo na lang ng mga ibang non-valuables na gamit such as tissue, makeup, kung payong, yan, kung ano, kahit na ano. Basta ipatong nyo na para hindi madaling makuha. Tapos, syempre, i-zipper nyo yan. So, i-zipper nyo and as much as possible kapag meron kayong maliit na padlock, ipadlock nyo na lang. Ayan, ipadlock nyo. And then, di ba, lahat ng dapat nasa bulsa mo nasa loob ng bag. And then, kapag nakapunta na kayo sa x-ray, so syempre talagang bantayan mo yung x-ray. Habang umiikot yung x-ray machine, punta ka na agad sa may labasan para makita mo kung nasaan yung gamit mo. Kasi malay mo, hindi mo binabantayan. Ginaganon-ganon na pala ng mga kawatan. Ayan. Tsaka pag after ng screening na, tsaka mo na lang ilabas yung mga valuables mo. Tsaka mo na lang ito i-unlock and ilabas mo na kung ano yung mga kailangan mong ilabas. Yan. So, tsaka mo na lang isipin yung immigration after nitong screening kapag nakalagpas ka na dito. Yun nga lang kasi, kapag isa kang burarang tao, kapag hindi ka masyadong organized sa mga gamit mo, usually, ikaw yung talagang target kasi nagkalat ang mga gamit mo and hindi ka pa careful. Kaya, laging tandaan kapag pupunta ka sa mga places na may mga history, na mga recent na ganitong nakawan, ayan, sobrang mag-iingat kayo and i-organize nyo na yung gamit nyo before kayo pumunta sa airport, lalo na kapag flight nyo na. Okay, so I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially kapag sa pag-update ng information kung ano man yung nangyayari doon sa NAIA and syempre sa pag-secure nyo sa mga gamit nyo para maiwasan natin yung ganitong insidente na paano na kapag na-late ka dahil nagreklamo ka pa, tapos may i-interview ka, ano ka pa ng mga fill up na form. So, time consuming talaga. Tapos, ma-offload ka or maiiwanan ka ng flight mo. Okay, so, sana may nakarelate din sa ganitong klaseng scenario. Okay, so, thank you so much and laging tandaan na ligtas ang may alam.